Sabi niya po sa akin ay may bago na daw po siya. Hindi na daw niya po ako mahal. Pinagbabawalan po niya akong lumabas. Sobrang pagod din po kasi yung trabaho doon. Hindi rin po ganun kadali. Idol, may sinend po si ma'am na medyo naka brat panty, naka underwear po siya. Ang sabi niya, nice angle. And ang reply po ni Sir Matthew is, there's pillow blocking the full view. We don't have a domestic violence law aside from the violence against women and children. Unfortunately, this cannot be used for the benefit of the man. So why do we come up with a law? Magpasa tayo ng bill na tulad nito na yung mga babae na kinakawawa itong mga lalaki may kalalagyan, pwedeng kasuhan. Yes, Senator. Sisiguraduhin po namin na hindi po kayo mag-away ngayon dahil kukontakin po namin yung MSWD. Pag kayo po'y naiharap namin sa MSWD, kung ano pong desisyon ng MSWD, yun po'y masusunod dahil po silang eksperto pagdating sa mga ganitong klaseng issue. Magandang araw po. Nandito kami para malaman kung paano nyo po nakilala si Sir Alvin at paano nag-start po ang inyong relasyon. Sa company po, sa electronic company, doon po kami nagkakilala. Tapos, ayun nga po, nagkagustuhan po kami, ganyan. Kahit po, alam ko po na hanggang po sa nabuntis po ako diyan sa anak ko, hindi po naging maayos yung start po namin. Parang babae po siya dito, babae doon. Kahit buntis na po ako sa anak ko. Tapos kahit na nagle-labor na ako, ganyan. Kahit na bumabagyo, wala po siya sa tabi ko. Nandun po siya sa outingan, ganyan. Kaya simulat sa pulpo ng pagsasama namin, hindi na rin po talaga naging maganda. Hindi lang po ako sumuko para po sa anak namin. Talagang inano ko po talaga, kumapit po ako dahil po sa anak namin. Ngayon po, ma'am, kailan po kayo nag-abroad at ano nga naging rason? Bakit kayo nag-abroad? Ang rason po talaga namin noon, yun nga po, magkapundar po, magkaroon ng sariling bahay, ganyan, tapos uuwi na po, yun po talagang usapan namin. Kaya lang po talaga, sabi ko po kasi sa kanya, nandito na rin naman ako, samantalahin na natin. Kasi pag once na umuwi ako, hindi na ako aalis. Pagbigyan mo muna akong magtrabaho, tapos ikaw muna bahala sa anak natin. Ayaw niya po ng ganun. Gusto niya po umuwi na ako, kung ano na lang po yung nandyan, maging sapat na, maging kontento na ako, basta makakain kami sa 3 araw. Sabi ko po sa kanya, nagsimula na tayo sa ganitong buhay, naging mahirap na tayo, may chance tayo ngayon para mabago naman natin ng kaunti yung buhay ng anak natin. Kaya po, dahilan nga po ng pag-aaway namin, tapos yung paghihigpit niya sa pera para lang makauwi agad ako, tapos yung niya sa magulang ko, ganyan, yung parang yung pagdating nga po sa pera, talagang problema po talaga sa kanya pagdating sa pera. Naintindihan ko po yun na gusto niya po akong umuwi agad, ganyan. Kaya lang po, ako po kasi nagtatrabaho. Tsaka yung mama ko po, malaki pong tulong sa amin yan sa pag-aalaga po ng anak ko. Kumbaga po, pakonsuelo po yun yung binibigay ko, ganyan. Tapos sa mga kapatid ko kasi may kailangan minsan, tapos ako ang meron. Ano po trabaho mo doon, ma'am? All around po, nagbabantay po ng bata, 2 bata, aso, pusa, tapos sa bahay. Ako lang po mag-isa. Nakapagpadala ho ba kayo, ma'am, ng sustento sa bata, buwan-buwan? Opo. Regular? Regular ho. Lahat po ng sahod ko, yun nga lang po talaga. Nitong time na to na binili namin yung bahay, nagkaroon po kami ng struggle din po sa pera. Pero lahat po yun, pinapadala ko po yun sa kanya. Ang natitira lang po sa akin talaga, yung pinaka-allowance ko po talaga, yun po talaga yung natitira sa akin. Tapos nagiging dahilan din po yun na kahit na po yung tira kong allowance, pinagbabawalan niya pa rin po akong bumili ng kahit pa isa-isang gamit sa isang sahod ko, ganyan. Anong klaseng gamit ba, ma'am, para tulad magigpit po po siya? Ng damit, ganun po. Ang lagi niya pong sinasabi sa akin, kala ko ba gusto mo nang umuwi, ganyan. Kala ko ba nag-iipon ka ng pera, bakit bili ka ng bili, tapos hindi mo naman sinusuot. Yung para po sa akin, parang gusto ko lang pong may makita dun sa pinaghirapan ko ng buong buwan. Hindi naman po pwede na nakakulong lang ako sa bahay para mailabas po yung stress ng buong linggo na sobrang hirap ng trabaho. Kaya lang po yun po kasi yung gusto niya. Sa bahay lang ako, ipahinga ko lang. Pero hindi naman po pwedeng ganun kasi kailangan din po natin ng may makasalamuhang ibang tao para mailabas din po yung stress at maano din po yung pagod ng buong linggo. Sa 3 taon ko doon, nagpunta lang kami ng beach, ganyan.
Isang beses lang po akong sumama sa kaibigan ko, inano na po niya ako, pinutakti na po niya ako. Talagang Gaano kahirap, ma'am, ang maging isang OFW na hindi po nalalaman ng inyong asawa? napakahirap po, ma'am, kasi kahit po alam mo po yung hirap na hirap ka na, hindi mo po masabi sa kanila para wag lang po silang mag-alala, ganun. Kahit na hindi mo na kaya, tapos minsan nalilipasan ka pa ng gutom. Hindi mo po masabi sa pamilya mo, hindi mo masabi sa kanya, hindi mo maikwento sa kanya. Kasi alam mong mag-aalala sila, ganun po, ma'am. Tapos bawat tanong nila kung okay ka lang, okay lang kahit hindi po okay. Para po hindi lang sila mag-alala. Nasasakal po ako sa kanya. Tapos pagdating, nagkakaroon po ng parang butas po yung pagsasama namin dahil po dun sa mga malilit na bagay, pinapalaki niya. Tapos lalong-lalo na ho dun sa pera na paghihigpit niya na samantalang ako naman po yun ang papakahirap. Nabanggit niya na madalas ka daw sa bar. Minsan po, opo, naamin ko po yan na talagang nasama ako sa kaibigan ko doon. Talagang nag-aano po. Pero parang din po talaga, tanggal stress lang po talaga. Pero hindi po talaga po yun lagi-lagi kasi minsan po talaga may trabaho po talaga minsan. Paano mo nakilala, ma'am, yung boyfriend mo na foreigner? Nagka-chat po kami noon, napagkasunod po na magkita doon. Pero nung time po kasi na yun, naging kampante na po kasi talaga ako. Kasi may usapan na po talaga kami niya na wala na po talaga kaming pakialaman. Tapos pag once po na umuwi ako, ipaprocess na po yung annulment namin. Ganun po yung talaga usapan. Kaya naging kampante po ako. Tapos sinabi niya rin sa akin na bahala ka na kung anong gusto mong gawin, basta yung bata nasa akin. Ano, ma'am, yung bagay na nakita mo dito sa boyfriend mo ngayon na hindi mo nahanap kay Alvin? Maalaga po kasi, tapos hindi ko po akalain na meron pong tao na iaano po ako dun sa hirap. Yung gustong-gusto ko na pong umuwi. Tapos hindi po dahil kailangan pa, ganun. Pero pinauwi niya po ako, tinulungan niya po, kaya nagustuhan ko po yung tao para makasama ko yung bata. Sir, ano ba yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya dahil umabot kayo na 12 years? Yun, ano po nga, wala siyang bisyo, tapos maasikaso siya sa pamilya, sa anak, bahay anak lang siya, asawa yun, inaasikaso ako. Tapos di naman ho siya, walang arte sa katawan. Simple lang ho siyang babae nung makilala ko ho siya, kaya umabot ng ganun. Nabanggit niya, sir, na kayo raw ay naghihigpit sa kanya at siya ay nasasakal. Ano po ang masasabi niyo po rito? Yun na nga po, yan yung kaya niya na sabing nasasakal kasi nga sa mga ganung bagay yung mali na po. Yun, tas ayaw kong payagin siya tulad nga nun, yung parang hindi naman po normal sa may asawang tao yung ganun. Kaya gusto niya maging malaya, gusto niya parang yung walang nagbabawal. Kaya siguro nasabi niyang nasasakal ko siya. Pero po nung siya ay nasa Pilipinas, sir, talaga pong mahilig uminom? Hindi po, hindi nga po nagiinom yan. Kaya nga po naano ko sa kanya kasi wala naman po siyang bisyo. Hindi nagiinom, bahay saka anak lang namin yun. Paano niyo, sir, na-discover na meron po siyang boyfriend na foreigner? Nung malapit na siya ngayong umuwi, sabi niya sa akin, tsaka lang siya umamin na siguro mga 1 week o 2 weeks siguro yun. Sabi niya sa akin. Sabi niya ayaw na daw niya talaga kasi may bago na daw siya. Nakiusap lang ako sa kanya na tingnan ko sa patingin niya anong itsura. Nakita niya naman ho sa akin. Yun, tinanong ko siya kung matagal na sila, tapos kung may nangyari na. Umamin naman siya ho lahat-lahat. Tapos yun ho, nabasa yung mga kombo niya, hindi naman niya binura, kaya nabasa ko lahat. Sobrang sakit po nun, tinitiis ko lang kasi wala naman ako akong magagawa nun. Ang ano ko nga lang nun, yung pagsisinungaling niya, tapos yun, parang napagkaisahan pa ako. Doon, sobrang sakit po nun. Since nakita ng bata yung mga nangyari sa inyong dalawa, sakitan and mga lahat, kuya, ate, is to the best interest ng bata is tutulong kami na temporarily is mailagay sa shelter yung bata. At the same time is makita na din kung gaano kataas yung level ng stress ng bata, yung trauma ng bata regarding sa nangyari. Kasi kailangan ay makita natin yung paano natin matutulungan yung bata para matwist natin yung nakita niya. Kasi later on ngayon, okay ang bata, pero how about paglaki niya? Oo, lalo na pag nagkapamilya niya. Baka mamaya kasi ma-pattern, ayaw natin nung gano'n. So, ang nais natin, ang bata ay maging maayos ang paglaki, na hindi nakalimutan yung mga lahat na mga nangyari during that time na kayo ay hindi magkaigi. Ano na po, yung hindi na po ako makikisama sa kanya.
Kung sa ano, sa bata na lang siguro. Kung ano, Sa bata ka kung ano na lang po yung ano ng bata. So, how about dun sa ginawa ni Mrs. Oo, sa'yo? Doon po sa ginawa niya masakit po yan. Gusto ko lang kung sana rin. Siguro hindi na siya makaalis. Saka ma-deport yung ano niya. Hindi makapunta dito. Nakaso ka ba? Siguro po yung hindi na ako magkakaso. Yun na lang po siguro yung ano. Kabait mo naman. Para kahit papaano din po, maano niya po yung anak niya. Kasi kung kakasuhan ko po siya, hindi na po niya maano yung anak niya kung makukulong siya. Ay, siya pa'y binibigyan mo ng karapatan na madalaw yung kanyang anak. Oo pa naman po. Mahal mo pa po ba si Mrs.? Hindi ko na po alam Gawa po ng mga nangyari. Nung nasa Hong Kong pa po talaga kami, may usapan na rin po talaga kami niya na wala na kami. Tapos pag uwi ko dito, saka po namin ipaprocess yung paper namin. Kaya po, naging kampante po ako kasi sa Hong Kong pa lang po, pinalaya na niya ako Sinabi na niya na bahala na ako sa ano ko. Bahala na ako kung anong gusto ko, basta yung bata sa akin. Tapos dadalaw-dalawin mo na lang, ganyan. Wala naman kayo ma'am pagsisisi na kayo ay nakipag-iwalay po kay Mister? Kasi matagal na rin naman po kasi kaming may problema, ma'am. Away, lalo na po sa pamilya po, ganyan. Kaya lang po naman ako, siguro po ako dahil may pagkukulang din po siya bilang asawa po. Tulad po ng sa 3 taon ko po, ipinokus ko po yung trabaho ko. Pinadala ko po lahat ng sahod ko, ganyan. Nag-ano na rin naman po ako sa kanya, humingi na rin po ako ng tawad. Yun lang po yung pagkakamali ko. Talagang nauna po yung yung nagawa kong kasalanan dun po sa Pero nagtiwala din po kasi ako sa kanya. Pinaubayan niya na po kasi sa lahat sa akin. Parang pinakawalan na po niya ako nung nasa Hong Kong pa po kasi ako Pagkakabanggit sa akin ni Alvin kanina is, narinig naman ng lahat na bibigyan ka pa rin niya ng laya na makita, mahiram yung bata, maipasyal yung bata, mahiram. Pero ang nice niya is the custody noong bata. Kung talagang hindi kayo magkakasundo, dadaan nyo yan sa korte. Sino ba talaga ang dapat mangalaga sa bata? Ang sa akin is another trauma sa bata na nagkakagulo kayong dalawa para sa bata. Wherein pareho ninyo siyang anak. Ano ba talaga yung plano mo? Kasi Hindi, nakiusap ganito. ka sa Kaya akin. nagbago. Natanong ko din kasi, nagkwento din kasi sa akin yung anak mo nito na, nung pagkadating natin. Tinanong ka daw niya dun sa bakit kasi may katabi ka dun sa Sabi mo daw sa kanya, sabi daw niya, kaya naman nagalit sa'yo si Papa, mali yun. Sabi mo daw sa kanya, wala namang mali dun, wala namang kaming ginawang masama. Kaya nagbago yung isip ko. Sabi ko, alam mo naman na mali yun, bakit ipapa-adapt mo na tama yun? Hindi ko ipina-adapt na tama Yun ang sabi niya sa akin Kaya ngayon, nagbabago yung isip ko. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ako ang may mali, hindi yung papa mo. Sa kaso naman, hindi naman ako nagkaso Hindi na kita sinampahan ng kaso. Yun naman sabi ko sa'yo, hindi na ako magkakaso sa'yo. Ano yung sinasabi mo na ipapaban mo ako? Paano Oo, ako makakapag? hindi naman kaso yun ban ka lang dito, tapos na. Kaso pa rin yun. Tapos i-deport mo siya, Kaya nga ngayon, ganito ang magiging sitwasyon. Pinapaboran pa nga rin kita kahit ganyan ka Kaya sa lahat, aminado ako kahit na Aminado ako ka nga. Pero ngayon, pagdating sa anak ko, kung ganyan ang magiging mo, paglalaban ko ang anak ko syempre. Naghanap lang talaga ako ng kasi di ko alam kung bakit, anong pagkakamali, ba't ganun biglang ganun. Alam mo yun sa sarili mo kung anong pagkakamali mo, sinabi ko na. Kasi umpisa okay naman tayo. Okay tayo. Naging mahigpit ka lang talaga. Mahigpit ka Sapat bang dahilan niya? Mahigpit ka sa pera. Masyado kang Siyempre, mahigpit. para yung pinagpaguran Hindi mo mo, ba alam? may mangyari. Hindi mo ba alam kung anong hirap ng trabaho ko doon? Alam ko yun, Tapos kaya nga, hihigpitan mo ako kahit na makipagsama sa kaibigan ko. kaya nga ganun yung ginawa ko, kaya nga nakabili ka ng Masyado kasi kang may tapos yung pera, yung... inisip ko para Oo. gawin mapala ka sa buhay ba, yung paghihirap mo. Kaya lang, Kaya yung ultimong sahod Di ko ka na nakontento. allowance ko na binibili ko sa gamit ko, hindi mo na dapat kailangan higpitan ako doon. Kasi hindi ko yung binabawas sa pera Bakit? na Kahit- allowance Alam ko mo, na kahit yun. hinigpitan naman kita, hindi mo naman sinunod. Sabi ko, wag kang bumili, hindi ka naman, bumibili ka pa rin. Kaya nga nagiging ganun ang Sabi dahilan. ko, wag ka Kaya wag nga ka nagiging mag-beerhouse, ganun. nagbe-beerhouse ka pa rin. Bakit? Na Sabi ko, ano wag mo ka ba? mag-inom. Nakikita mo ba na nag-ano ako? Oh, sabi mo, ikaw mismo nagsasabi Nakita mo ba? Oh. Nakita mo? Ikaw nga sa mismo, nandito. pruweba ka? Nito. May pruweba ka? Meron. Oh, nandito Nalagi sa ako. cellphone. Nalagi ako. Basta napunta ng bar, wala akong sinabing lagi. Ay, huwag mo Basta sabihin lagi. Lagi, nagiinom. Oh. Nagiinom ka, lagi ka nagiinom, kada day off mo. Oh. Sabi ko, nagiinom ako kada day off ko, nasamantala nga. Kaya May nga- trabaho ako ng hapon. Kaya lagi nga tayo nag-aaway. Kaya nga yung magulang mo,
Kahit nag-warning na ako na yung anak niya po, ganito na yung ginagawa, pauwiin na po natin. Pero nagalit pa sila sa akin. Kasi nagpapakahirap pa naman daw. Alam mo kung bakit nagalit sa yung mama ko? Kasi yung imbis na tulungan mo yung mama ko sa bahay, ano bang gawa mo? Kain tulog ka lang, maghugas ka ng plato. May trabaho ako natutulog ka. Oo, may trabaho ka. Pero hindi mo kailangan gawing katulong ang mama ko sa bahay na kahit kinainan mo, hindi mo kailan ko hindi ko yung ginawang katulong. Tapos yung imbis na tulungan mo yung mama ko, si mama, lang natin assist lang natin para sa bata Naging ganyan kaya lang ginawa mo katulong kasi binibigyan ko si mama ng pera Pero ba naman, bilang OFW, may pinuntahan na ba? Yung pong bahay na nabili namin, tapos may lupa po kami nabili din. Sa totoo po ma'am, nagpapadala po siya na minsan, 30 to 28. Yung pong doon, may utang po kasi siya sa Hong Kong, sa bangko doon. Inuhulog niya yung iba, tapos may utang siya doon sa kapatid niya. 10,000 kung binabayad namin doon sa kapatid niya buwan-buwan, tapos sa Hong Kong. Ang natitira po sa padala niya ay 5K. Nagbibigay po siya sa mama niya ng 1K, hindi may 4K po natira. Sa 4K na po yun, hinahati-hati na po namin doon sa bayaran sa bahay. Pero hindi po enough yun. Kasi ang dinadagdag ko na lang po doon yung trabaho. Kaya wala po ako napapala doon sa sinasabi niya sahod niya. Na 3 taon siya, ayun, nandyan, yung bahay niya, kung ibibinta niya o Kaya wala ho ako doon. Ang naging ko lang po sa kanila, naging support niya lang ako. Pero yung sasabihin, pinalamon niya ako, pinakain niya ako, yun ang pinag-aano niya sa akin. Ay wala ho, kasi nagtatrabaho din naman ho ako. Alang-alang sa anak niyo, sir. Andito tayo sa MSWD. Maaari naman po mag-conduct ng parenting capability assessment. Kung kanino dapat mapunta ang bata. Maaari po ba yun, Ma'am Rodolfo? Yes po. Oo, makikita natin sino ba talaga ang may karapatan. Hindi ko kayo tinatanggalan ng karapatan pareho. Nang sa ganun wala kayong gulo. Ma'am, ano po ang napagkasunduan po ng magkabilang panig? Pumapayag si May na si Alvin muna ang mangalaga for custody ng kanyang anak kasi ang bata ay nag-aaral at nailipat niya ito sa BAE, sa Barangay Tarangka. Kaya doon na transfer yung pag-aaral ng bata. Pero hindi naman niya inaalisan ng karapatan si May na madalaw yung bata kahit nasa BAE sila. At pwede din niyang hiramin ang bata ng Saturday at saka Sunday. If ever na gusto ng bata na mamasyal at kasama ang tatay, at dahil natanong ko din si Alvin is sabi niya sa ngayon hindi muna, pero pumapayag siya na mahiram ni May ang bata. So sa panig naman ni May, ang nais niya is siya'y mag-i-stay na dito sa Kalawan, sa Barangay Dayap. Mag-isa lang siya, pero ang hinihiling niya kay Alvin ay during bakasyon at saka next year ay ang bata ay itatransfer galing sa Tarangka, ang pag-aaral itatransfer muli sa Kalawan, sa Dayap, para siya naman ang mag-alaga sa bata, para maano yung kanilang samahan bilang nanay at anak. Pumapayag naman si May na si Alvin ay makadalaw din naman sa kanya, at saka mahiram din yung bata. Parang bigayan din sila nung mga same ng ginawa ni Alvin kay May, at si May naman same din kay Alvin. Andoon yung monitoring ng barangay, ng BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, para patuloy na makita kung okay ba ang bata. Kasi lagi naman po namin sinasabi na to the best interest ng bata, ang aming ginagawa dito. Nagkataon nga lamang na nagkaroon ng conflict yung mag-asawa. Pero sa usapang ito is, I think naman na susunod silang pareho sa pagkasunduan. At kung sakaling meron silang babaguhin, sa kanilang mga usapan sa ngayon is maaari naman magsadya sila sa aming tanggapan para maayos muli yung kanilang pag-uusap. Patanong kita doon sa mga binanggit ko sa iyo kanina. Ano masasabi mo ngayon na nagkasundo si mama mo at saka si papa mo para sa kapakanan mo? Kasi alam daw niya na may problema. Pero natutuwa siya dahil nagkasundo yung kanyang mama at saka yung kanyang papa para sa kanyang kapakanan.
Pumapayag si May Bernal Maestre, ina ng bata, na ang custody ng bata ay kay Alvin Dacoba Maestre, ama ng bata, sa kadahilanan na ang bata ay kasalukuyang pumapasok sa Barangay Trangka, Bay, Laguna. Napagkasundaan din nila na malayang hihiramin ng ina ang kanyang anak anumang oras at ito ay ipapaalam muna ng ina bago ang araw na kanyang hihiramin at dadalawin. Pumapayag din ang ama ng bata sa darating na bakasyon ay pwedeng hiramin ng ina ang kanyang anak upang mas matagal niyang makasama ang kanyang anak. At na sa susunod na school year ay itatransfer na ng ina ang pag-aaral ng bata sa Barangay Dayap, Calawang, Laguna at pumapayag naman ng ina na madalaw at mahiram ng ama ang bata anumang oras na kanyang gugustuhin. Nangako din ang ina na si May na hindi na siya muling mag-a-abroad upang maalagaan niya ang kanyang anak. Napagkasunduan din na magkabilang panig ang tungkol sa mga gastusin ng bata na sila ay magtutulungan at ito ay pag-uusapan ng maayos. Dahil dito ay iginagalang na magkabilang panig ang napagkasunduan para sa kapakanan ng kanilang anak. Sir Rafi, maraming salamat po. Nagkaroon po pala kami ng kasunduan ng aking asawa para sa aming anak. Nagkaroon po kami ng kasunduan ng asawa na sa akin po muna titira yung aking anak habang hindi pa natatapos yung school ngayong taon. At pag natapos naman po ay sa kanya naman po mapupunta yung aming anak. At magkakaroon po kami ng maayos na hiraman para po sa aming anak. Yun lamang po at maraming salamat po. Labang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan, di lang basta.